Magandang araw Pilipinas, narito ang mga nagbabagang balita. Kinumpirma kamakailan na sina Liza Tanas Mags at Pangulong Ferdinand Cuting Jr. ay sinasabing mga protektor ng mga kawatan. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding kontrobersya at pagkabahala sa publiko, lalo na't inaasahan ng marami na tutugisin ng pamahalaan ang mga tiwaling opisyal at kriminal. Sa kabilang banda, sumiklab sa galit ang Vice Presidente na si Inday Sara Duterte matapos ang paglabas ng balitang ito. Ayon sa kanya, hindi niya maaatim na ang kanyang mga kasamahan sa gobyerno ay nagpoprotekta sa mga taong sangkot sa katiwalian. Ani niya, hindi ito katanggap-tanggap at dapat may managot. Nagsasagawa na ng agarang imbestigasyon upang matukoy ang katotohanan sa likod ng mga akusasyon. Samantala, patuloy na inaabangan ng publiko ang magiging aksyon ng administrasyon ukol sa isyong ito. Maraming mamamayan ang umaasa na magkakaroon ng hustisya at mga karampatang parusa para sa mga mapapatunayang nagkasala. Tiyak na magiging mas mainit pa ang mga susunod na kaganapan kaugnay dito. At yan na ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. For sure, darating ng ating libo-libong kopya nito. So, bibili nyo lahat dahil gusto nyong malaman kung ano yung katotohanan dito sa book na ito. Talagang, sabi ko nga, historical tong libro na to na pwede nyong ipamana sa mga susunod na henerasyon para malaman nila at muling hindi na mabudol sa mga bangag. Diba? Kung dati, ang pangalan ay Romualdez Marcos lang, ngayon, Araneta kasama na dyan. So, mga palangga, ano ba ang eksena natin today? Kumpirmado Romualdez, Araneta, Marcos, mga sindikato. Okay? Of course, hindi ko may kukwento sa inyo ang buong libro dahil kailangan ninyong kayo mismo basa. Hindi natin pwede ikwento ang lahat ng mga eksena sa libro. Pero ang ikikwento ko lang sa inyo, yung mga na-vlog ko na nandoon sa book. Na imagine ninyo na yung mga information ay the new no limitang here, sabi ni Elisa Balagso. So yung mga nandoon, mga kababayan sa book na ito ay confirmation sa napakaraming expose natin. Okay? Pero umpisahan natin na tama ang nakalagay sa book, number 1, yung itinakil doon, ang umpisa talaga, na pinagbintangan si Attorney Vic Rodriguez, sinira ni Liza Tanas at ang kanyang mga aso o kanyang mga julol o yung mga bataan niyang may Tita Aida na niyakap na ng Tita Aida at mga bayaran, mga jutang ginimes. Okay? So, babalikan ko uli yung July, okay, of 2022. Nung nasa Pilipinas ako, na sinisimulan ng sirain ni Lisa Marcos, etong si Attorney Vic Rodriguez. I was there in the Philippines. July 22 nga ako, 23 ako bumalik ng Amerika. So anyway, doon pa lang nakaramdam na ako nang wala talagang unit team at doon pa lang nakaramdam na ako na something dito kay Liza Tanas at sa mga kanyang kampon. Kaya kami nag-speak up. So dito sa book na ito, meron doong scenario na si Liza Tanas ay talagang walang hiya. Okay. Ano muna pala, mamaya na pala yung topic na to. Dito muna natin simulan sa pagsira nila kay Attorney Vic Rodriguez na nagbebenta daw ng appointment, meron daw 69 na offshore accounts. Ulitin ko, for sure, yung nakafollow sa akin, naalala nyo to, isa po sa kaklase ba ni Marcos to, basta very close sa kanya, ang nag-feed sa akin about kay Attorney Vic Rodriguez, about dito sa offshore account na sinasabi nila. So, imposible naman na magkakaroon ng offshore account ang isang
executive secretary na hindi umaalis ng bansa, 'di ba? At paulit-ulit ko sinabi sa inyo, kung meron siya mga offshore account na galing sa pagnanakaw or whatever, 'di ba? Bakit hanggang ngayon, tama yung book, okay? Bakit hanggang ngayon walang mailabas ang kampo ni Lisa na isang offshore account ni Attorney Vic Rodriguez at bakit nila hindi kinasuhan? Imagine mo, out of 69 accounts na sinasabi nila, ni isa doon wala at hinahamon pa nga sila. I think sa mga interview ni Attorney Vic, nasabi niya na, inamon pa nga sila na, magbigay kayo ng isang account man lang na meron ako at mag-execute ako ng SPA. So you can withdraw the account, whatever, ganyan. So doon, na-confirm yung ating mga, of course, ang ating opinion, ang ating pagsasalansan sa mga bagay-bagay. So, then, meron ako nabasa doon na part na nung time na nagka-COVID si Bangag Jr., that was in July. Okay? Na nagpatawag ng meeting si Lisa Tanas. Nagpatawag siya dahil si Kuting ay may COVID-COVIDan. Okay? Nagpatawag si Lisa Tanas ng meeting with Abalos, Angping, at Lagdameo at iba pa. Alright? At umakting siyang presidente. Okay? At talagang ang description nga dun sa book ay umarte siyang akala mo kung sino na nakapamewang na ano kay Attorney Vic, nagngangal-ngal kay Attorney Vic kasi gusto niya siya ang masusunod. Okay? So July daw 'yon. Nangyari yung yung eksena na 'yon. Hindi ko na ililiteral yung yung kwento kasi wala nang excitement pag inano natin yung book. Pero ito yung generalization lang. So naalala ko, naikwento ko na to sa inyo nung last 2022 na si Lisa Tanas, dahil nung time na yon nagngangal siya kay Attorney Vic during that time, ang ginawa, okay, yung during that meeting, dahil hindi sila nagkakaroon ng peace of mind, dahil demonyita to si Lisa So nagkaroon ng Zoom meeting with Kuting. Alright? So nung Zoom meeting, di ba nag-meeting sila personal with Attorney Vic at yung tatlong yon, tapos biglang pumasok si Marcos Jr. sa Zoom meeting. Naulat ko to sa inyo Kumbaga doon sinabihan si Lisa na kumbaga, sabi nga, hindi ko na sabihin yung eksaktong statement. Kumbaga, kinampihan during that time ni Marcos Jr., pinanigan niya si Attorney Vic na somehow he's doing the right thing as an executive secretary. So ang ginawa ng bruha, ng babaeng leader ng sindikato ay nag-walk out at pumunta ng Baguio. Ang sabi sa book second week, na tandang-tanda ko to, na may nag-chika boom boom sa akin. Ito, pinicturean ko yung yung message sa akin ni Lisa. Ito. Na si Lisa ay pinapunta sa Baguio dahil pakialamera, gustong siya ang masusunod sa lahat ng mga appointees. So true enough, ito po yung message si Lisa sa akin. Yung kanyang greeting sa akin. Ito, pakinggan na lang natin. Ayan, July pala. Nakita nyo yan, July 8. Sabi niya, hello from Baguio. Pakinggan natin uli kung anong sinasabi niya dito sa kaletsihan niya. Okay, tingnan natin. Natatandaan niyo pa to yung message niya sa akin. So habang binabasa ko yung book, eto yung mga pangyayaring yun. Sabi ko, eto yung sinasabi sa akin na pinapunta siya sa Baguio kasi epal siya. Okay? Hi, Maharlika. How are you? I got your message. I'm here now in Baguio, taking a little break. I need to bukas siyang stress, di ba? And think how the next 6 years are going to affect my life. But I just want to say hi to you and wish you well. I don't know when you're leaving. I'm going to stay here for a couple of days. So if I don't get to see you, I just wanted to thank you for taking that long trip to the inaugural. I hope it was worth your time and I'll see you soon, okay? Thanks. Thanks for all your help. Bye-bye. Okay. So yan yung mga time na yan. Okay, diba? Ang bait-bait. Pero yung time na yan, so habang binabasa ko yung book,
sabi ko, siguro ito yung time na nag-message siya talaga sa akin dahil ano siya, malungkot dahil nga kinampihan ni Kuting si Attorney Vic during that meeting, di ba? So, pinabalikan ko yung nakaraan. So anyway, pinapakita ko lang po sa inyo yung mga pangyayari na talagang itong babaeng to ay isang malaking sindikato. Alright? Fast forward tayo. Okay? So yun ang nakasulat diyan sa meeting na yan, ay nakasulat sa book na yan. So confirm yung mga na-inform sa akin. So that's number 2. Then, mga kababayan, talagang grabe ang pagkawalang hiyang ng babaeng ito. 'Di ba nung September, okay, yun yung time na talagang bugbog na si Attorney Vic, talagang dinurog ni Lisa Tanas dahil gusto niyang mawala si Attorney Vic as Executive Secretary. Ngayon, mga kababayan, kaya naman pala, hindi kayo talaga makaka-move forward, hindi kayo makakabangon kasi talagang nagpapatakbo sa bayan, sa Pilipinas, ay isang malaking sindikatong pamilya. Si Martin Araneta, si Lisa Marcos, at etong si Romualdez. Why? Okay? Dahil bago pa umupo si Attorney Vic Rodriguez as Executive Secretary, mga kababayan, actually may nag-post na nito. Kaya nga sabi ko, habang binabasa ko yung book, kung may matino lang tayong gobyerno sa Pilipinas, dapat kasuhan ang mga demonyong karakter sa libro ni Attorney Vic. Actually, bago pa yung libro niya, na-expose na rin natin to, yung mga pinag-uusapan natin. Pero alam niyo ba, mga kababayan, okay, na itong hinayupak na babaeng itong si Lisa ay nag-forward ng special list of applicants. Nasa book po ito, kaya you really have to get this book. Okay? Ayan. Napost na to ni Mother. Ayan, special list of applicants. Okay? Si Lisa po ang may gawa nito. Nakalagay dito, mga kababayan, kung sino-sino ang gusto niyang paupuin. Ipa-appoint na kahit ito ay mga sindikato o ito ay may mga masasamang record in the past sa government. So dito sa librong ito, kung matino ang ating gobyerno, may matino pang natitirang ahensya sa gobyerno, dapat managot ang buwaka ng inang Liza Marcos, ang jutang Genemes na si Martin Romualdez at ang kapatid ni Lisa na si Martin Araneta. Kasi yung mga in-expose ko sa inyo, nandito ang karamihan sa book ni Attorney Vic. So balikan natin dito sa special list of applicants. Imagine nyo, mga kababayan, kung natatandaan niyo si Taning, ay nagpakalat sila ng kasinungalingan about me, na kaya daw po ako ay naging kritiko ng bangag na si Marcos Jr. ay dahil hindi ako nabigyan ng appointment. Nakakaloka, di ba? Nakakatawa ang kanilang mga kasinungalingan. Okay, tignan natin. Bakit nabura to? Okay. Dahil dito, mga kababayan, si Taning ay nakasulat dito na nirecommend, medyo malabo lang ito. Ayan o, as office of the Presidential Advisor on Political Affairs, tsaka dinaldal niya to, di ba? Siya yung nakasulat dyan. Ayan yung pangalan niya, burado lang o. Oh. Yan, nirecommend siya ni Lisa kasi gusto niyang magano dahil may may tanning, di ba? Anyway, may tanning daw, di ba? Alam niyo na yung istorya na yan. So siya pala ang nakalagay dito na nagpaupo. Imagine mo, ang galing nilang magbaliktad. Kasi kung kung ako ay nag-apply, dapat nandyan sa listahan ni Attorney Vic na ako ay nagsabi kay Lisa Tanas, di ba? Tignan ninyo, mga kababayan. Kung babalikan ninyo yung 2022, pinakalat nila. Kaya ako nag-start maging critic nitong gobyernong bangag dahil hindi daw po ako pinagbigyan na magpa-appoint dahil ako daw nag-apply. Kung si Lisa ang aking ka-elbow to elbow, which is siya naman talaga, ang kausap ko dyan, hindi ba sana nasa listahan ang pangalan ko na ako ay nagpa-appoint?
Well, wala. Okay? Ngayon, mga palangga, dito sa listahang ito, may mga remarks ito. So imagine nyo mga palangga na si Marcos Jr. ay talagang weak at walang bayag at ito ay paglabag sa batas, paglabag sa konstitusyon, paglabag sa ating lahat ng mga Pilipino dahil bilang isang presidente, siya ang may mandato para magdesisyon kung sino ang i-appoint niya. Hindi kung ano ang gusto ng sindikato niyang asawa. Well, pareho na sila ngayon. Okay? So kung makikita ninyo, nilagyan yata ng X to si Taning eh. Ayan, no, nilagyan ng X. Siguro si Attorney Vic naglagay ng X dito. Siguro yung nilagay ng X ni Attorney Vic kasi dumadaan sa kanya eh. Siguro yung X na yan, ibig sabihin, no, that's not possible. Diba? Yung mga may XX na ganyan. So, naalala ko pa, dahil sinabi ko rin sa inyo na handang-handa na si Taning na mag-o-taking dahil nagawa na yung kanyang barong during that time. Kaso lang naudlot ang kanyang pag-o-taking dahil next nga naman Attorney Vic kasi paano mo naman tatanggapin yan? Parang wala sa katinuan ang mga pinagagawa sa buhay. O ayan. So anyway, highway. Dito sa special list na ito, mga palangga, lahat ito ay, ito mo yung mga pangalan dito ha. Ito yung mga minention ko sa inyo. Hindi man lahat. Ayan, Michael Ma, Special Envoy to China. Siya ay pang number 3. Number 3 sa listahan. See that? Ayan ba? Michael Ma. Ayan po, Michael Ma. So, imagine niyo, so tumpak ang lahat ng mga information na nakarating sa atin at pinakita na rin naman natin sa inyo yung video na inappoint itong si Michael Ma. Hindi natin alam kung kailan siya inappoint kasi yung pinalabas nating video doon sa Chinese Embassy na siya ay ino-honor o ini-introduce siya, ito siya mga kababayan. Michael Ma. Tignan natin. Balikan lang natin to. Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Okay. So nakita nyo na. So ibig sabihin, confirm talaga yung sinasabi natin. Pero kasi hindi natin alam kung kailan siya exactly in-appoint. Kasi yung video na pinakita ko sa inyo, kuha po yan doon sa Chinese Embassy noong June 6. Okay? June 6. So hanggang ngayon, kung may matino tayong mga reporter, mga media na mga jutang genemes, yan ay tututukan ninyo. Yung dating executive secretary ay nandyan na sa book niya. And then also itong mga dokumento na to, kung ito ay kasinungalingan, dapat kasuhan ni Lisa Tanas, si Attorney Vic, kung ito ay fabricated. 'Di ba? O ayan, media, mga yawa mo. Ayan si Michael Ma. Hanggang ngayon, hindi sumasagot ang gobyernong bangag. At hindi po sila nag-release ng appointment letter o hindi nag-take ng oath si Michael Ma. Pero ang mga yawa na mga mainstream media na ginagagawang Pilipino hanggang ngayon ayaw nilang pag-usapan. Dahil what? Takot kayo kay Sindikato Lisa? Baka gurgurin kayo? Nasa inyo ng palad lahat. Ano pa ang silbi ninyo? Well, wala kayong mga silbi. We all know that, mga palangga. Mapagod lang ko sa ngangabels dito. Alam natin na ang mainstream media ay wala sa ayos. Okay? O mga giatay. Then, dito, ito yung mga tinira natin dati. Ayan, patay na to. Wala na to. Well, si Hubert Guevara, wag na yan. Dead na yan. Okay? Questionable pa nga yung pagkatsugi niyan. Baka na gorgor ni Lisa yan. You'll never know. Ito, questionable. Ayan si Mel Robles. Diba? July pa lang, ito siya. Ayan. Ayan pangalan niya. Kita niyo ba? Ba't ganyan?
So, July pa lang, doon pa lang ako sa Pilipinas. Binuboljak ko na ito. Dahil ito ay may record, may kaso in the past. Kaya nga sabi ko, ito ba ang magbabangon sa Pilipinas? Alam mo, sabi ng palangga ko nung ako'y nasa Pilipinas, sinabihan niya ako, I think nakwento ko na sa inyo, sabi niya, wag ka munang magsasalita dyan patungkol sa mga ina-appoint ni Kuting, ni BBM, ni Lisa. Kasi hindi natin alam kung anong kayang gawin sa'yo. Alam mo, true enough talaga eh. Dapat, di ba sabi ko sa inyo, mag-extend pa ako nung time na yun, nung July na yun. I decided last minute, sabi ko, umuwi na ako ng Amerika. Kasi nag-aalala sa akin yung palangga ko during that time, dahil ang nganga-bells ko, nag-uumpisa na akong binuboljak ang gobyerno. So imagine ninyo, kung pala ako ay nag-stay for a while sa Pilipinas, baka pwede akong pagbintangan ni Lisa Tanas na gumurgor ng tao at ibintang sa akin dahil ako ay kritiko, katulad ng mga ginagawa ngayon sa mga inaakusahan nila na kumitil ng ganito, di ba? Katulad na nangyari kay Percy Lapid, kay Ka Percy Lapid. Siya ang pinakaunang, although, okay, balikan natin si Ka Percy Lapid. Si Percy Lapid po, siya ang pinakaunang kritiko ni Marcos Jr. pagdating sa sugar smuggling, sa smuggling. At doon sa kanyang mga nakaraang report nung siya ay nabubuhay pa, sinasabi niya na ang involved sa smuggling ay mga kamag-anak ni Lisa Marcos. True enough. Mamaya, dadako tayo dyan. Kaya, di ba, siya ay ginorgor, pinagbintangan si General Bantag na dating tao ni Pangulong Duterte. Tanungin ko kayo ng mga supporter ni Ka Percy Lapid. I hope we can get a beautiful, not a beautiful, a good story from maybe later, ano? Question.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!